What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi nga dumalo kahapon itong mga online influencers at political vloggers na pinatatawag ng mga tuwad ko mga kababayan sapagkat mas inuna nila napuntahan ang Supreme Court upang ihain ang kanilang petisyon na wala naman jurisdiction ang Kongreso patungkol sa isyung ito. Na tama nga naman mga kababayan sapagkat kitang-kita naman natin kung paano i-contempt ng mga tuwad ko ang mga taong dumadalo dito sa hearing, kamukha na lamang nila PNP Colonel Grialdo at iba pa. Nang dahil sa pagbuking niya na may script na nangyayari, pinapakiusapan backstage ang mga ito. Grabe talaga. At wika pa nga ni Attorney Panelo kapansin-pansin na mga Duterte vloggers ang mga pinatawag halos ng mga tuwad ko. Ngunit itong mga trolls ni Bangag, mga bayarang vloggers di umano ng administrasyong ito, hindi pinapatawag. Grabe ka, unfair naman yan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita na itong Supreme Court, pinasasagot ngayon itong sina Tambalos, Bersamin at mga iba pang kongreso, dito nga sa blankong espasyo ng BICAM hinggil sa 2025 national budget. Ano kayang irarason ng mga ito na galing na mismo di umano sa kanila na ito ang pinakamalalang budget na naitala sa kasaysayan ng ating bansa. Na sa kanila rin ang galing na hindi makatao itong pagbawas ng pondo sa mga makakatulong sana sa mga ordinaryong mamamayan. At mas malaki pa nga ang na-allocate na pondo dito sa AKAP ayuda nila Tambalos Romualdez na siyang nakakabahala sapagkat una, parang ginagawa na lamang tamad ang taong bayan na umasa sa puro ayuda ng politiko. Pangalawa, nagiging kasangkapan na ng vote buying ito di umano, lalo na't paparating na ang Mayo na buwan ng eleksyon. At pangatlo, maaring kurakutin ito maging source ng korupsyon sapagkat wala di umanong malinaw na datos kung sino ang mga beneficiaries sa nasabing AKAP ayuda program ni Tambalos. At ang panghuli nagiging temporary solution lamang ito sa mga nangyayaring kahirapan sa ating bansa. Ngunit ang katotohanan doon, dahil sa pagganito ng gobyerno, nilulugmok tayo sa kautangan ng pera at pagkakaroon ng utang na loob sa kanila. Kahit na wala naman dapat talagang ganoon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sama-sama sa Korte Suprema ngayong araw ng Martes, Pebrero 4, ang mga batikang social media influencer at political vlogger. Ito ay para hindi magkomentaryo sa iba't ibang issue sa politika sa bansa, kundi para depensa ng kalayaan sa pamamahayag. Sa Kamara sila pinatatawag para paimbestigahan sa issue ng disinformation at fake news. Ngunit ayon sa grupo na may daan-daang libong following, nahusgahan na sila ng House Tri-Committee bago pa man sila makapunta sa Kamara. May pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi ay maaaring makonsider na libel. Ang parliamentary immunity ng mga mambabatas laban sa anumang kaso ang tinutukoy ni Attorney Cruz Angeles na isa rin sa mga petitioner. Bukod dyan, naniniwala rin ang grupo na mali ang pagpapaimbestiga ng TRICOM dahil karapatan ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin at puna sa mga irregularidad sa pamahalaan. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas. At maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Isang petition for certiorari ang hinihain ng grupo laban sa Kamara, TRICOM at mga chairperson nito. Kasama na ang hiling na ipahinto ang pagdinig at ang pagpapatawag sa online influencers at political vloggers. Ang TRICOM naman, pinatawa ng show cause order ang grupo. Not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon at base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila. Umaasa naman ang grupo ni Attorney Cruz Angeles na papanigan ng Supreme Court ang kanilang petisyon. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina
na nasa Korte Suprema. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Yan, Atty. Sal, ano po masasabi po ninyo hinggil nga po dito sa issue na yan? Well, alam mo, may mga influencer vloggers na matitino. Meron din namang mga hindi. Wala nang ginawa kundi magbura. Ano makitang maganda. Puro negatibo. Pero itong mga matitino, tama yun na takbo sila sa Korte Suprema. Ang problema lang diyan, pag walang restraining order, stopping the Quadcom, ito tuloy-tuloy ang hearing na yan. Ngayon, kasi hindi lahat kasi vloggers matitino. Isa sa mga petitioner dyan, sa akin, yung inilabas mo dyan, na wala akong kabilib-bilib dyan. Kaya, like si Crisette, okay yun sa akin, yung mga iba dyan. Pero, sa totoo lang, kung matino naman ang mga kritiko mo, hindi ka dapat na bubusal sa lahat. Ano yan? Labag yan sa freedom of expression, freedom of speech. Kasama lahat yan Okay. Ba't hindi na ako nagtataka dyan sa Quadcom? Wala kung bakit. Yung mga nila sa Quadcom, yan ang binabanatan kasi ng mga, siguro, mga ilan dyan. Mga ilan sa kanila, hindi ko kasi napapanood yung mga vlog nila. But most likely, sila ang binabanatan ng gusto. Dapat lang naman. Kasi talagang mali naman ang ginagawa nila. Basta sila nagpapakulong. Basta hindi nila type ang sagot. Pag absent, hindi pa pwede rin yun. Pag alam mo, pag nag-aabuso ka, dapat talagang pigil. Tama. Opo, at yung mga hindi nga sumipot doon sa hearing, Attorney Sal, posibleng isyuhan ng show cause order. Ano ho ba ito? At anong mangyayari doon sa mga resource person inimbitahan? Ano yan? Yung posibleng isyuhan po ng show cause order yung mga hindi po sumipot doon sa hearing ng TRICOM. Naman ang hindi ba, pag hindi sumipot, kinokontempt nila. Yes. So ano po yung mangyayari pag hindi pa rin sila sumipot kahit may inisyong show cause order? Pwede silang i-contempt. Alam mo naman yung Quadcom, di ba? Ang wala makapigil sa mga yan Opo. Dapat talaga buwagin na yung mga Quadcom na yan Dahil sa bawat hearing may nasusolusyonan ba sila? Wala. Kundi puro contempt na lang kanilang ginagawa. Pero ilan sa mga netizen, kasi attorney, napansin nila halos lahat daw ng mga resource person ay mga Duterte supporters o mga pro-Duterte. Ano masasabi? Siyempre, pag identified kang Duterte, palagi ka nang kinokontra. Palagi ka nang patatahimikin. Ganyan talaga ang regla dyan So walang kaibahan po ito doon sa mga hearings na ginawa po nila doon sa mga may koneksyon sa mga Duterte, doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte, attorney? Walang kaiba talaga yan. Basta, tandaan mo, basta ikaw ay Duterte, talagang yayaring ang mga yan. Kasi nga, puro mga anti-Duterte yung mga yan Wala pa ako nakita dyan na tumayo na pagtanggol si Duterte, samantalang dati naman mga Alleluia, mga Duterte, iba na pa Opo. Pero pagdating po dito sa usapin ng fake news at misinformation, attorney, ano ho ba yung masasabi po ninyo? Dapat magkaroon na ba tayo ng isang batas patungkol o laban po dito? Dati namang may batas, wala namang problema. Ang problema nga, may nag-aabuso. Kung may nag-aabuso, dapat talagang panagutin. Hindi na kailangan ng batas yan. Dami na natin batas Pero Pasok mas... Opo. Pero attorney, kasi ang sabi ng ilan, mas maraming resources yung nasa pro kaysa dito sa mga anti-Marcos. Baga, hindi naman po nila magagawa yung paggagawa ng mga trolls. Baka mo, itong mga trolls na sinasabi nila, gumagamit ng mga trolls para siraan yung gobyerno. Yung mga trolls talagang maninira yan. Dami niya, ilang libo. Kahit nasa loob ng aking TikTok, may mga pumapasok Ganyan talaga yan. Wala ka nang gagawa niya. Binabayaran niyang mga yan At saka nakapagtataka, bakit mga Duterte vloggers lamang ang pinatawag? Paano naman tong mga trolls ng mga bangag? Napaka-unfair naman nata nun, mga kababayan. Opo. Kayo ho ba, nabiktima rin ng fake news, attorney? Paano po ninyo tinugunan yan? Hindi naman ako... Meron din, di ba, nung nasa Malacanang. Pero wala. Alam mo, ang sagot sa fake news, sasagutin mo lang. Ganun talaga. Dapat talaga panagutin yung mga nag-fake news. Yan ang dapat. Opo. At bukod sa mga social media influencer, ay inimbitahan nga, nagmotion nga sa kahapon si Congressman Marcoleta na pati yung mga nasa print, tulad ng Inquirer pa yun, Philippine Star ay imbitahan sa pagdinig po ng TRICOM patungkol mo dito sa fake news at misinformation dahil nga po mismo siya ay nabiktima din po nito, attorney.
Basta ang aking ang aking pananayam, pag nag-violate, kailangan i-demanda mo. Wala, yun lang. Otherwise, hindi matitigil. Opo. Attorney, sa ibang balita naman po tayo, dako tayo dito sa naging aksyon ng Supreme Court doon po sa petisyon ng ibang grupo patungkol po dito sa pondo ng yung sa BICAM report, no? Pinakokomento nga nitong Korte Suprema si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa petisyon na nagpapabasura sa 2025 General Appropriations Act. Samantala, doon po sa pagdinig, hinggil sa pagdinig sa paglilipat ng halos 70 bilyong piso o 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury ay sinimulan na rin po ng Korte Suprema. Panoorin po natin, pakinggan natin yung balitang ito ni Margaret Gonzalez. Sa oras na makuha nila ang notice ng tataas-taasang hukuman ng Korte Suprema, kailangang magkomento sa loob ng 10 araw si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Senado at Kamara hinggil sa petisyon na nagpapawalang bisa sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Matatandaan na inahaing kamakailan ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab at Rogelio Mendoza ang petisyon na kumukasyon sa legalidad ng ipinasang pabansang pondo ng Malacanang at ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa mga nagpetisyon, unconstitutional ang 2025 national budget dahil sa mga blank item na nakapaloob sa Bicameral Committee Report sa General Appropriations Bill. Sinabi rin nila na unconstitutional ang 2025 GAA dahil bigo ang mga respondent na maglaan ng mandatory funding para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Hindi rin daw legal ang paglaan ng pinakamataas na appropriations sa infrastruktura kaysa sa edukasyon. Samantala, sinimula na ng Korte Suprema ang pagdinig hinggil sa petisyon na may kaugnayan sa halos 70 bilyong piso na excess fund ng PhilHealth. Kabilang sa mga nagpetisyon ay si Senator Coco Pimentel, One Sambayan Coalition at iba pa na gustong maideklarang unconstitutional ang paglilipat ng naturang pondo ng state insurer sa National Treasury. Hindi raw ito pwedeng mailipat sa pamamagitan ng General Appropriations Act at paglabag ito sa probisyon ng Universal Healthcare Act na gumagarantiya sa social protection ng mga Pilipino. Yari ngayon, sinatambalo sa Bersamin, mga kababayan. Pinakokomento na ng Korte Suprema hinggil sa 2025 national budget. Ano kayang mga irarason ng mga to, mga kababayan? Nakasaad daw sa probisyon ng UHC ng excess fund ay dapat gamitin sa pagpapataas ng benepisyo. Sa report, halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury kasunod ng nilabas na circular order ng Department of Finance. What legal or moral reason would exist to revert such amount back to the National Treasury instead of using the same to resuscitate our already dilapidated healthcare system? It is these questions that petitioners urge this court to address today. Considering what is at stake, petitioners assail the constitutionality of the following government issuances for the protection of the PhilHealth funds, the Filipinos funds, to ensure that they are expended for the very purpose for which they were created. Your Honors, we argue that Special Provision 1D and DOF Circular 003-2024 must be declared as unconstitutional as it impliedly amends Sections 10, 11, 37 of the Universal Healthcare Act and the earmarking provisions of Republic Act 10351 as amended and Republic Act 11346, collectively known as the Syntax Laws. Provisions in an Appropriations Act cannot amend a substantive law, as this honorable court held in the cases of Philconsa versus Enriquez and Province of Batangas versus Romulo. The taking away of funds is a retrogressive measure, which is a violation of the constitutional right to health. The Universal Healthcare Act and the Syntax Laws are laws passed as a manifestation of the government's intent to protect and promote the right to health as a fundamental human right. Congress and the DOF violated this and infringed upon the social solidarity and social contract the government has with the Filipino people. A truly Correct. universal healthcare is one that provides financial protection, not one that takes it away. Gayet pa ng mga counsel ng petitioner, hindi makatarungan na pilayan ng pondo ng PhilHealth ngayong kailangan na kailangan ito ng mga Pilipino kasunod ng napakataas na out-of-pocket spending ng mga Pilipino na siyang isa sa mga pinakamataas sa ASEAN. Ang pagdedeklara na illegal ang fund transfer ay paraan daw ng pagpapatigil sa abusong ginagawa ng Kongreso sa kanilang power of the purse. Let's not go far. The overwhelming number of patients in line at Philippine General Hospital's outpatient department at 4 o'clock in the morning speaks for the true state of health of our people. This and the numbers of PhilHealth's own financial statements. How can the government even claim there is excess funds? Your Honors, by declaring Special Provision 1D and DOF Circular as unconstitutional, we will be able to stop Congress' abuse of its power of the purse and will uphold our constitutional right to health. Ayan ha, mga kababayan, malinaw na galing sa Korte Suprema na mismo na pipigilan nila hanggat kaya nila itong pagpasa ng Kongreso sa 2025 national budget o kilala nga bilang Corrupot budget. Samantala, si Soljan Minardo Guevara ay giniit na walang masamang plano ng gobyerno sa fund transfer. Ang hangarin daw nito ay mapunduhan ang mga mahalagang proyekto ng gobyerno. Contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course,
concerns on fund availability for important government programs and projects. Iginit naman ni Guevara na dapat alisin bilang respondent sa petisyon si Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang immunity bilang Pangulo ng Bansa. Samantala, iba't ibang grupo naman ang pumuesto sa harap ng Korte Suprema para ihayag ang kanilang hindi pagpabor sa pangingialam ng pondo ng state insurer. Tinututulan namin ito dahil ang PhilHealth funds ay nakalaan para sa pangkalusugang pangangailangan, hindi para sa kung ano-anong projects na sinasabi ng gobyerno. Nakita nila itong pera at sinabi nila excess funds. Pero bakit ba may so-called excess funds? Dahil hindi agad-agad nababayaran ang mga doktor at mga ospital na gumastos para sa pagpapatingin ng mga pasyente. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Yan, Attorney, sa tingin po ninyo, may dideklarang unconstitutional ba itong 2025 national budget? Hindi natin alam kung anong ano ng Korte Suprema. Pero kung ako tatanungin mo, gaya ng mga sinabi ko, basta ikaw ay lumabag sa saligang batas, walang mataas na makapangyarihan na maaaring lumabag ng ganun-ganun lang. Kailangan talaga pakialaman ng Korte Suprema. Pag merong maliwanag at hubad na paglabag sa saligang batas. Opo. Kaugnay po sa usapin sa national budget, Attorney Sal, pinasaringan po ng Presidente at CEO po ng Philippine Investment Management o FINMA Corporation na si Ramon Del Rosario Jr. Panoorin po natin yung bahagi ng kanyang speech. Sana marinig po ninyo, Attorney, kayo po kasalukuyang naglalakad ngayon. In this black hole called the Bicameral Committee, what happened was our esteemed legislators transferred huge amounts of funds from what are ordinarily identified as the high priority projects of our national governments, underfunded them, diverted funds from these projects towards a bunch of what they call public works projects that are scattered all over their districts, which are poorly studied, poorly identified, and largely clustered around what they call flood control projects, because these are the projects, in my mind, that are most difficult to monitor. Because they diverted funds from these high priority projects, they now are looking for funds to fund the priority projects. And these priority projects that were underfunded include, as I said earlier, health, education, and also a major category of high priority public works projects that enjoy foreign financial assistance, which require counterpart funding. And the counterpart funding for all of these projects will similarly defunded. So now the Department of Finance is scrambling to find funds to fund these essential projects. Ayan po, Attorney, ang masasabi po ninyo? Well, tama naman talaga ang sinasabi ni dating cabinet member si Ramon Del Rosario. Kaya talagang dapat ayusin. Alam mo talaga, Jade, ang problema ng bansa natin paulit-ulit lang. Hindi mo ba napapansin? Kahit sinong maupo, talagang the same problems keep on repeating themselves. Kaya, di ba, palagi kong ina-advocate, mabuti pa ng government na tayo. Okay, Congress, ayusin natin itong paano isang presidente na bigyan na natin ng kapatriya sa kanya para pumalpak-balik. Wala lang mananagot, hindi yung daan. Kaming magnanakaw pa sa gobyerno. Anyway, Jade. Yes, sir. Jade. Opo. Siguro, agree ba kayo sa winika ni Atty. Sal, mga kababayan, na i-abolish na lang itong Kongreso, no? Sapagkat nangunguna sa korupsyon sa ating bansa. Mag-i-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Magpapaalam na muna ako kasi ako'y nasa funeral mass ng ni Alice Eduardo Tesco Laude. Magpapaalam na ako muna ng maga. Alright, yes, sir. Maraming salamat. Hanggang bukas. Alright, yan po mga kababayan, si Attorney Salvador Sal Panelo, pasensya na po kayo, medyo busy lamang po si Attorney Sal at meron pong mahalagang gagawin po mga kababayan. Sa mga kababayan po natin na nagbigay ng kanilang mga komento, ng kanilang mga pananaw, maraming salamat po. Bago tayo tuloy magtapos, ito muna, balita muna tayo kay OJC Leader at Senatorial Aspirant Pastor Paulo C. Kibuloy. Need sa ating kaalaman na marami sa mga overseas Filipino workers o OFWs ang nakararanas ng matinding pagsubok sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Kahit kayod kalabaw at patuloy nilang ipinapadala ang kanilang sweldo sa kanilang mga naiwang mahal sa buhay sa Pilipinas. Karamihan pa rin sa kanila ay walang naitatabing ipon para sa kanilang pagreretiro.
Kaya naman, kung maihahalal na senador, nais si Pastor Apollo Siquibloy na maisulong ang OFW Retirement Security Act. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. Na sana mamulat na ang ating kaisipan na sumusobra na itong ginagawang kabangagan ng ating administrasyon. At hindi na tama sapagkat nilulugmok na lamang tayo sa kautangan at kahirapan ng ating bansa. At alam naman natin sa sarili natin na hindi natin deserve yun. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.